Mary, maligayang pagdating sa Alafaya, isang abandonadong komunidad sa Florida na tila natigil sa oras. Ngayon, kilala ang lugar na ito na may mga iligal na naninirahan dito. Napakalaking trahedya nito para sa nakaranas nito. Kamusta kayong lahat ngayon at welcome back sa channel. Ako si Steve Ronin. Samahan niyo ako sa isang epic adventure. May special akong inihanda para sa inyo ngayon mga kaibigan. Bago ko simulan ang adventure, gusto ko lang kayong bigyan ng mabilisang update. Sa mga nakaraang video, hindi ko masyadong naipakita ang mga pinagkakaabalahan ko sa buhay. Sasabihin ko sa inyo, sobrang busy ko talaga mga kaibigan. Sa nakaraang 3 buwan, tuloy-tuloy lang ang pag-film ko. Nasa Louisiana ako, Alabama, Tennessee, Georgia, Florida, Caribbean, Puerto Rico. Pagkatapos ng mahabang biyahe na yon, umuwi ako ng 1 buwan. At pagkatapos, kamakailan lang, lumabas ulit ako kasama ang kaibigan kong si Mo at naglakbay kami sa Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina. Tumigil kami sa New Jersey at ngayon nakauwi na ako para sa ilang linggo. Store. Kaya marami na akong napuntahang lugar pero sa ngayon ang tanging mga video na na-upload ko ay tungkol sa Caribbean trip ko sa Montserrat at sana ay nagustuhan ninyo ang seryeng iyon. Kung hindi nyo pa napapanood, lubos kong inirekomenda na panoorin ninyo ito. Marami nang nangyari kaya asahan ninyo ang paparating na marami pang kakaibang exploration videos. Bukod sa life update, gusto ko rin i-update kayo sa channel. Naniniwala ako na hindi masyadong pinopromote ng YouTube ang mga content ko at may dahilan ito. May mga buwan kasi talaga na wala akong na-upload. Yun na yata ang pinakamatagal na di ako nakapag-post ng video. Humihingi ako ng pasensya sa mga naunang videos. Pagbalik ko mula sa mahabang biyahe sa Asia, marami akong kailangang tapusin kaya di ko nagawang mag-sorry agad. Gusto ko pong humingi ng malaking pabor sa inyo upang matulungan akong maipalaganap muli ang aking mga video. Marami sa inyo ang nagsasabing hindi kayo naabisuhan tungkol sa aking mga video sa mga email at mensaheng natatanggap ko. Simula nang nagka-problema ako, pinatay ng YouTube ang notifications para sa marami sa inyo kaya habang nanonood kayo ngayon, i-check nyo ito at tiyaking naka-on ng buo ang notifications para maabisuhan kayo sa bawat video. Nitong nakaraang mga araw, tuloy-tuloy na naman ako at malapit na tayong umabot ng 1 milyong subscribers. 2,000 na lang ang kulang natin na nakakabaliw para sa akin pero medyo naiinis ako na hindi na nire-recommend ng YouTube ang mga videos ko habang sobrang lapit na natin sa 1 milyong subscribers. Excited pa rin ako ano man ang mangyari. Sobrang lapit na natin at sa tingin ko maaabot ko na ang 1 milyon. Baka na nga mangyari na ito sa susunod na buwan. Sana magustuhan ninyo ang video na ito ngayon. Gawa ito ng pag-explore ko sa isang abandonadong neighborhood sa Florida. Nagdagdag din ako ng ilang vlogs sa video na ito dahil parang hindi sapat ang haba ng video. Kung puro exploration lang kasi kaya sana magustuhan ninyo ito. Kasama dito ang pagpunta ko sa Book East at sa dulo ng exploration, nagdesisyon kami ng kaibigan kong si Josh na kumain sa pinakamalaking McDonald's sa buong mundo. Pero oo, maraming salamat sa suporta at simulan na natin ang adventure na to. Sa ngayon mga kaibigan na nagpapagasolina lang ako sa Book East bago mag-explore. Ang Book East ay isang chain ng napakalaking mga gasolinahan na madalas makita sa South. Ngayon sobrang dami ng tao, ang hirap maghanap ng pump. Kukunin ko lang ang ilang merienda sa loob at ipapakita ko sa inyo ang itsura ng Book East kung hindi pa kayo nakakapunta rito. Tara na, tingnan natin kung gaano kasiksikan dito. Parang lahat dito ay gawa sa bahay, pero ito ang dapat mong kunin kapag pumunta ka sa Book East. May mga hiniwang brisket na sandwich. Tingnan mo yan, ginagawa niya mismo dyan, bago at sariwa. Tingnan mo yan kasi lino ng pagkakagawa. Kaya meron silang ilang pagpipilian dito para sa brisket sandwiches. Meron silang chopped brisket, pulled pork, at turkey slices. Pero kung gusto mo ng 3, meron din silang sandwich na lahat yon.
kung saan makukuha mo lahat ng 3 karne doon mismo. Lagi kong kinukuha to, yung Big Buckin Brisket Sandwich, at gusto mong kunin yung nasa ibabaw para siguradong bago at mainit. Ngayon, nasa 1 meal a day diet ako araw-araw, pero alas 12 na ng tanghali. Pero pare, hindi ko kayang palampasin to kung nasa Bookies ako, grabe. Tinatry ko yung ghost pepper jerky. Tama. Masarap yan, subukan mo. Oo, susubukan ko isa. Sige, sandali lang. Salam. Tikman mo yung jerky, masarap siya, hindi siya sobrang anghang, sakto lang, magandang timpla. Wow, ang ganda talaga. Sanay ako sa maanghang pero nararamdaman ko pa rin. Ayos ka lang? Ghost pepper ba to? Ghost pepper pala yun. Ay, hindi pwede. Pero ayos ka pa rin. Kinaya mo. Oo, ayos lang ako. Kaya ang maganda sa Bookies ay napakaraming pagpipilian ng mga bagay na gusto mong bilhin dito. Ang sarap din ng mga ito, grabe. At yung fudge. Pero pumupunta ako rito para sa Cookie Dog Station. Dapat mong subukan ito. Oo, at hindi lang ito para ilagay sa oven, kahit pwede mo naman gawin yon. Ang mga ito ay talagang binibili para lang kunin at kainin agad. Kukuha ako ng isa. Siyempre naman. Nagsimula na ang dieta. Kukuha ako ng isa, tapos pwede ka rin kumuha ng isa o higit pa. Mag-uumpisa ako ng dieta ngayon. Pwede tayong maghati sa kalahati, ayos ba yon? Deal. Nagda-dieta kami, sinusubukan namin kumain ng masustansya at magbawas ng timbang kaya hindi kami pwedeng sumobra dito. Sana meron din nito sa lugar namin. Sa tingin ko, wala tayong sapat na espasyo o lupa. Hindi kailangan talaga nilang gumawa ng paraan. Wala namang pila eh. Sobrang sarap kasi talaga nito. Grabe talaga ito, bro. Karaniwan hindi ganito, siguro kasi weekend ngayon at Sabado pa. Talagang nakaka-interest ito. Kasalukuyang nag-e-explore ako sa isang abandonadong kapitbahayan sa Orlando, Florida, malapit sa University of Central Florida. Dating kilala bilang The Place at Alafaya, itong apartment complex ay itinayo noong dekada ng 1970 at 70 at naging tahanan ng mga estudyante, pamilya at profesional. Subalit noong 2022, nagdulot ng matinding pagbaha ang Hurricane Ian na nagbago sa lahat. Ang pagbaha dulot ng bagyo ay nagtala ng bagong rekord at naging banta sa buhay. Ang mapanganib na bagyo ay naging isa sa pinakamalalakas na hurricane na tumama sa Southwest Florida. Nalubog sa tubig ang buong complex kaya hindi na matirhan ang mga gusali at lumikas ang mga residente. Di kaya na may nakatiwangwang na parang isang ghost town sa gitna ng lumalaking lungsod. Papasok na ako sa gusaling administratibo. Wala masyadong laman dito sa loob. Lahat ng bagay dito ay tinanggal na. Maaring hindi ba tapos ang gusaling ito? Halos hindi mo masabing natapos nila ito. Oo, parang balangkas lang to. Sa totoo lang, ito yung banyo dati. Ayun. Kakapasok ko lang sa isa sa mga abandonadong complex. Ini-explore ko ang apartment complex number 90, E5. Hindi naman masama, parang isang one-bedroom na apartment. Ganito ang itsura ng kusina, medyo maayos ang laki. Nandiyan pa rin ang refrigerator, maraming espasyo para sa mga cabinet. At may perang papel na hinati sa dalawa. Kailangan nating mag-ingat sa mga tinatapakan natin. Tingnan mo, yang malaking pako. Siyempre, kasama ko rito si Venturing with Trevor. Kumusta mga tol? Gusto nyo ng dolyar? Halika kung gusto mo ng dolyar. Sige, tingnan natin ang kwarto dito. Wow, medyo malaki-laki ito mga tol. Dito dapat ang kwarto maluwag. Yan ang gusto ko sa Florida. Kung ito ay nasa New York o Boston kung saan ako galing, malamang 3,000 kada buwan ang renta dito.
hindi masikip, sulit ang bayad mo sa espasyo. May malaking walk-in closet pa dyan. Tapos katabi ng kwarto ang banyo, may shower, toilet at lababo at malinis din sa loob. Mukhang dati may naghagis ng hollow blocks sa bintana dito pero ngayon nakatapal na. May kaunting amag. Ano yun? Uling ba yun? Nandito lang din ang kalan at oven. Kita niyo naman umuulan. Balak sana naming laktawan ito pero medyo humina ang ulan kaya nagdesisyon kaming mag-ikot dito. Sana inikot ko ito nung maaraw pa pero ayos na rin. Sana hindi kayo nababahala sa ingay ng ulan. Para talagang ghost town dito ngayon. Kaya kami ni Trevor, nakakita kami ng isa pang bukas na pinto. Kilala ang lugar na ito na may mga squatter na nakatira dito kaya siguro may mga tabla na nabuksan. Dahil dyan, kailangan din naming mag-ingat habang nag-iikot sa mga gusali. Kasi sa totoo lang, baka yung ulan ang dahilan kung bakit nasa loob lang sila ngayon. Kaya parang nakakatulong din sa amin yung ulan at hindi rin masama. Ang laki ng apartment na to, natutuwa ako kasi iba-iba rin yung mga itsura nila. Nandyan pa yung washing machine at dryer. Whirlpool, grabe. Parang ang ganda pa ng kondisyon nito. Sobrang linis pa. Yung Airbnb na tinutuluyan ko, yung washing machine at dryer doon, parang medyo sira na pero gumagana pa naman. Pero mas maganda pa ang kondisyon nito kaysa doon. Tinitingnan ko yung mga bakas dito, parang may bakas ng raccoon at may ibang tao rin na naglalakad-lakad dito. O ito naman yung banyo. Oh, nagsisimula ng magkaroon ng amag dyan. Habang naglalakad tayo, may 2 kwarto dito. Kaya ito pa isang 2-bedroom apartment at parehong malalaki ang mga kwarto. Sa totoo lang, kung estudyante ako na nakatira sa Florida, gusto ko sanang magrenta ng isa sa mga apartment na ganito kasi ang laki ng living space. May nakita lang ako dito mismo sa kusina, ilang gasa at benda. Malinis naman. Maraming gamit sa storage unit. May malaking karatula ka pa nga dyan. Oo, nakikita ko ang mga yapak nila. Siguradong pumasok sila rito. O sana nga sila yon, kakapasok ko lang sa apartment. Isang 22. Ito ang unang apartment sa ikalawang palapag na ipapakita ko sa inyo. Nagugustuhan ko na agad. Maganda ang carpet flooring. Parang kapareho ng layout ng isa pang kwarto na nakita natin. Oo, nandyan din ang washer at dryer. Heto ang kusina na may refrigerator. Sa totoo lang, pareho lang ang layout. Ang dami talagang basura dyan. Siguradong may palatandaan ng paninirahan ng illegal. Literal nilang ginamit ang maso para makapasok sa kabilang apartment. Sa tabi natin, wow, may mga gamit pa rin sa loob nito. Sige, kailangan talaga nating silipin dito. Pare, may buong tent ng mga squatter doon. Talaga, Oo, parang kinakabahan ako. buti na lang walang squatter. Tingnan mo to, may vacuum pa. Mukhang pwede ring naging tent ito. Sige, so hindi ito mga gamit na naiwan mula sa mga taong dating nakatira dito. Literal na mga gamit na iniwan ng isang squatter. Talagang may squatter na tumira dito. Amoy ihi talaga. Baka nga ihi pa yun sa bote ng Arizona. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Nakakabit pala ito sa 4 pang ibang apartment. Medyo natatakot ako. Diyos ko, nakakatakot ito. Uy, may nakita akong kutsilyo. Pare, may dugo talaga sa kama. Ano ba yan? Kailangan kong mag-ingat ng gusto.
Grabe ang baho nito. Salamat sa Diyos, ikaw pala to bro. Malabo ang sitwasyong ito. Pare, may tent doon. Buti na lang tayo lang ang nandito. Inisip ko kung nasaan na ang dating naninirahan dito maliban kung umalis na sila. Sana nga umalis na sila. Sabi mo nakakita ka ng tent doon sa loob. Oo, pare, may tent talaga doon at... Oo, nakita ko yung mga tent kahit saan pati sa kwarto. Grabe, ang baho dito. Pumasok ako, tumingin ako doon. Ano ba yon? Pare, sobrang wild at nakakatakot yon sabay. Matatapos agad ang pag-explore natin noon. Pare, parang, okay, dito pala nanggagaling yung amoy. Grabe, ang dami talagang naiwan na gamit dito sa loob. Alam ko, nagulat din ako. May mga halo-halong elemento mula sa iba't ibang pinagmulan ang tubig na ito. Oo, parang may case ng iPhone dito. May parang bisikleta dito. Yung frame niya, tignan mo. May nag-i-impake ng maleta nila. Heto ang tanawin sa labas mula sa bintanang ito. May naiwan pang mga Barbie na manika. Medyo kakaiba. Alam mo, parang hindi ito yung mga bagay na makikita mo sa isang estudyante sa kolehiyo. Tara, lakad tayo papunta dito sa kusina. Grabe, dito nanggagaling yung pinakamasangsang na amoy. Diyos ko, bro. Tingnan mo kung gaano kalaki yung tolda na yan. Grabe, parang hindi totoo to. Mukhang gumawa siya ng pansamantalang gamit mula sa isa pang washing machine at dryer. Baka hindi gumagana yung isa, kaya nagawa niyang mapaandar ito at nalabhan niya yung mga damit niya. Ang lupit nun Tingnan pa natin ng mas malapit. Bro, kasya dito siguro mga 10 tao pero mukhang matagal na rin itong hindi nagagamit na okay naman. Sa palagay ko, nakita ko na ang lahat sa gusaling ito. Ano ba to? Hindi tinatablan ng panahon. Bakit wala silang nilagay sa refrigerator? Simulan na natin maglakad pabalik. Tingnan pa natin ang isa pang gusali. Astig siguro kung makakita pa tayo ng ganito at sana wala ring tao. Kakalabas ko lang mula sa bandang iyon gaya ng sinabi ko papunta ito sa isa pang apartment. Matalino talaga sila na gawin ito. Ano anong nakita mo? Lumayo ka. Halika dito, Steve. Iniisip mong tahimik na ang tubig ngayon. Diyos ko. Lumayo ka at panoorin mo to. Siguraduhin mong naka-on ang camera. Ang sagwan yan. Saan ba nanggagaling yan? Yan mismo. Parang Japanese na inidoro yan. May sarili itong bidet na nagsisirit. Oh. Halos mabangga ko siya. Sabi ko sa'yo, huwag mong gawin iyon. Sabi ko, teka, ano kayang pwedeng mangyari? Grabe to. Naisip ko tuloy kung nakapasok na ba si Chris dito. Siguro. Parang magiging maganda pa rin ang video na to. Pare, telepono ba yan? Hindi nga. Telepono yan. Malamang gawa sa China yan. Sila Celebro 5G. Hindi ko pa narinig yan kahit kailan. Nakakita ka ng telepono, pare. Oo, paano kung gumagana pa yan kung ma-charge natin? Malamang gumagana pa. Isipis ang kinong lumang litrato ng dating may-ari na makikita sa loob nun. Medyo kahina-hinala. Dito pala nila kinuha yung isa pang washing machine at dryer. Maniwala ka ba ganito sila namuhay dati? Kailangan pa nilang gumapang sa mga pader na to para makapunta sa ibang kwarto. Siguradong sobrang payat ng tao dito, pare. Di bali, nakakapasok pa rin naman ako. Hindi ako para diyan. Maganda pala ang kinalabasan. Akala ko isang apartment lang pero konektado pala lahat sa apartment complex na to.
Kahit sa isang pasok lang, nabibigyan na tayo ng magandang ideya tungkol sa lugar na to. Tama. Magandang insight yon para makita nyo kung paano namumuhay ang mga tao dito sa squatter community. Tuloy-tuloy lang tayo. Marami pa tayong pupuntahan. Bro, parang tumigil na ang ulan. Malalaman mong nasa lugar tayo ng mga squatter kasi biglang nagkalat ang basura sa paligid. May parang maliit tayong daan sa gitna ng gubat doon. Oo nga, naisip ko kung dapat ba nating tingnan ito. Mukhang nasa tamang landas tayo sa pagsunod kay Josh. May mga bagong bakas ng paa dito. Mukhang nahanap na natin si Josh. Nais kong paliparin ng drone pero baka bukas na lang. Hindi ko alam ang tamang oras. Yun din ang iniisip ko, naglalakad tayo na ngayon sa mes teritoryo ng mga buhaya. May maliit pang lawa doon. Trevor, sa tingin mo ba, posible na may mga buhaya sa lawa na iyon? Isang maliit na buhaya. Maliit na buhaya. Isang sanggol. Sige, pwede nating hulihin yon at lutuin. Mukhang dumadaan din sila sa gubat. May daan doon sa loob. May maliit silang daanan doon na malamang doon sila pumapasok. May mga shell ng talaba. May kumain ng talaba dito. Kaya dumadaan kami ngayon sa gubat at malinaw na may daan dito. Malamang gawa ng mga dating palaboy na pumupunta rito. Malamang ginawa nila ang daan na ito para madali silang makalibot at magtago mula sa ibang tao. Kailangan nating dumaan sa putik ng kamatayan dito. Baka quicksand pa. Buti na lang handa ako, bro. Bro, hindi sila dumarating. Ang astig ng Nike Dunks mo, bro. Ay, tara na naman. Puti pa talaga lahat? Tara na, pare. Sige, makikita tayo sa kabila, bro. Hindi naman masama. Tama. Tingnan mo lahat ng mga graffiti. Sa tingin ko, sinasabi niyan ay karma. May volleyball court dito. Nandito pa rin ang buhanging beach? Kinailangan nilang i-import lahat ito. Sis to ay sasagin nila si talaga ng mga sa apartment site. Nakakita ako ng napakalaking pool. Kakarating ko lang sa community pool. May kaunting tubig na hindi gumagalaw. Alam niyo na ako pagdating sa ganito. Gustong gusto ko ang hindi gumagalaw na tubig sa mga bawal na lugar. Grabe ang berde niyan. Sobrang dumi niyan. Isipin mo na lang kung may buwayang biglang lumitaw. Ano yan, ang Stillwater Dungeon? Nandito mismo ang Stillwater Dungeon. Totoo pala, hindi ka talaga nagbibiro. Hinding-hindi. Isa itong dungeon na may stagnant na tubig. Ayaw mo yon. Kinakabahan ako dito, hindi ako lumalapit sa stagnant na tubig. Sige, kung naglalakad ka ng aso mo at dumumi sila, gumagamit ka ng maliit na plastic bag para pulutin yon. Marami sa mga bahay dito ay pinako na mula sa kabila ng pool. May maliit na dog park dito, kaya dog-friendly ang community na ito. Para lang to sa mga bag para sa dumi ng aso, tinawag nila itong The Bark. May mga patakaran dito, pakipulot ang dumi ng alaga mo. Dapat nakalish ang aso, bawal ang pagkain o glass containers sa park area. Saan nga ba ang entrance? Nasa dulo pa pala. Tingnan mo kung gaano na ito kasukal. At heto ang upuan. May mga exercise para sa aso at tingin ko may mga maliliit na laruan din dito na pwedeng paglaruan ng aso. Tinawag nila ang lugar na ito na hoop. Ito ang basketball court.
Sige, mukhang pare-pareho ang itsura ng lahat ng mga gusali dito. Kailangan lang nating pasukin ang isa para malaman natin kung ano ang itsura sa loob. Sa palagay ko, kapag mas malinis ang lugar, mas maliit ang tsansa na may mga squatter na nakatira sa mga gusaling ito. Ang weird kasi ngayon ay... Ay, may nakita ko. May bukas na pinto dun. Ang pangit ng site na to, lahat ng mga gamit nila dito ay parang sira-sira na. Bro, tila-tirahan ng squatter dito. Dito siguro tumitira yung mga squatter. Si Trev ang mauuna dahil siya ang pinakamalaki. Sa bahay ng nanay mo. Oo, sinasabi nito na sa bahay ng nanay mo. Maganda, tayo lang ang may bakas ng paa. Baka mga wala talagang tao dito. Grabe, ang daming amag. Pre, ang sama nito. Grabe, ang lungkot at nakakabaliw isipin na may tao, siguro isang squatter, na natutulog dito mismo sa kutsyon na to sa isang kwarto na punong-puno ng itim na amag. Nasa lahat ng sulok, ito na ang pinakamasahol na nakita ko. Grabe, alis na ako dito. Ito ang apartment na may itim na amag. Oo, tama ka. Ang sama nito. Ay, grabe. Grabe, ang labo nito. Ang sama naman nito. Yan, gusto lang yung si Toma ay bagandang sa halimbawa kung gaano to kataas ang tubig noon. Makikita mo ang guhit ng tubig diyan mismo. Malamang kaya rin maraming amag dito sa loob dahil sa pagbaha. Matindi ang tinaman ng bahay na ito. Dito sa likod yung daming kasangkapang nagkalat at nakahandusay. Nectar na Kutson? Sa tingin ko, nagkaroon ako nito nung bata pa ako. Wala pa ring bakas ng mga sasakyan. Nakarating kami hanggang dulo ng kalsada. Sige, siguro dapat kong tingnan ang isa sa mga gusaling ito. May graffiti dito. Posibleng may mga esquire din sa lugar na to. Nasa loob na si Trevor. Bak, may takatigal na tubig. Maaring senyalis ito. Medyo malaki-laking apartment ito. Mukhang katulad lang ng isa pang ginawa natin. Halos pareho lang. Astig pa rin. Nakita mo ba yung Cards Against Humanity? Oo, nakita ko. May mga interesting na bagay dito. May problema rin sa itim na amag. Makikita mo rin, yung mga natirang marka ng pagbaha. Makikita mo kung saan umabot mismo. Tingnan mo yan, naglalaro sila ng Cards Against Humanity dito. Sobrang sama dito sa loob. Kwarto 307A. Grabe, lahat dito ay parang kumpleto ang gamit. Ibig kong sabihin na hindi naman masyadong malala ang pagbaha dito, kaya siguro may mga gamit pa rin. Tingnan mo yung kalendaryo. Nakalagay dito, Setyembre, 2022 parehong buwan at taon nang dumaan si Bagyong Ian at binaha ang lugar na to. Astig to, bro, kasi hindi ito galing sa mga squatter. Talagang gamit ito ng may-ari mula pa nung nangyari ang bagyo. Tama, nakakabaliw makita, pare. Mukhang may mga pusa sila, may mga ganitong bagay kasi. Oo, tama ka. Mga mangkok ng alaga, ayun o. Ito na ang pinakamagandang lugar pero mamimiss lang ito ni Josh. Grabe, tingnan mo ang kwarto. Astig talaga makita kung paano ang itsura kung may nakatira talaga sa isa sa mga gusaling to. Alam mo, malamang binaharin ang lugar na to, pero hindi ganoon kataas, kaya hindi naapektuhan ng ilang gamit tulad ng telebisyon. Paano kaya nananatili pa ring nakatayo yan dyan? Tingnan mo to, ang weird. Yung mga sulat parang perpekto pa ang kondisyon. Ang kakaiba,
Parang may mga bagay na hindi man lang naapektuhan ng tubig. Oo, pati yung marami nilang gamot na iniinom nila. Heto ang banyo, mahirap maglakad dyan. Uy, may basketball sila. Ayan na. Amag na kasi ngayon. Sana makapaglaro tayo sa court. Oo, maglaro tayo ng one-on-one. Sige, tingnan mo ang walk-in closet. Yung dating tumira dito, hindi na bumalik para kunin ang iba nilang gamit. May Star Wars Lego tayo. Mahilig sila sa Star Wars. Mahilig ako sa Star Wars? Kung mahilig ka rin sa Star Wars, sabihin mo lang sa akin, mahal ko, kasi yan. Gusto ko sanang pumunta sa Star Wars Land ngayong trip, pero baka hindi sapat ang oras ko. Nandiyan pa rin lahat ng mga kubyertos at mga tasa. Sige, mukhang kailangan ko na talagang gawin to. Yan na ang pinakapangit na ref na nakita ko. Nakakita ako ng litrato ng mga taong dating nakatira dito. Aalis na ako. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Parang napakalaking trahedya nito para sa sinumang nakaranas nito. Yan ba ang mga susi? Oo, nahanap ko ang mga susi diyan mismo. Panahon na para i-lock it. Preskong hangin. Pero alam mo, ang ibig kong sabihin gusto ko. Nandito lang ako para sa layunin ng dokumentaryo, para ikwento ang nangyari dito. Talagang naaawa ako sa lahat ng dumaan sa bagyong Ian at sa mga taong nakatira dito rin. Isipin mo na lang kung gaano iyon nakakatakot. Bumabaha na talaga ng tubig sa buong lugar, palalim ng palalim, at wala kang ibang mapuntahan kundi patuloy na umakyat. Sa tingin ko, may mga tao pang kinailangang umakyat sa bubong ng mga gusaling ito para lang mabuhay. At naiisip ko lang yung mga baka hindi nakaligtas, pahinga nawa sila sa kapayapaan. Nakakatakot talaga. Alam ko, parang mga apartment lang ito para sa mga estudyante sa kolehiyo at... Hindi naman talaga ito pang matagalang tirahan, pero ganun pa man. Sa isang banda, naging tahanan pa rin ito para sa kanila. At sa itsura nito, mukhang maganda talagang tirhan. Makikita mo ito mula rito. Oo, malaki talaga yan. Tingnan mo kung gaano kalaki ang McDonald's na yan. Mas malaki yan kaysa sa huli. Grabe. Pwede kong i-zoom out para makita mo. Sige, gawin na lang natin na buhay sila habang nagmamaneho ka. Grabe pare. Ay tol, parang playground yan. Ano? Ang lupit nun. Yan ang McDonald's. Yan ang McDonald's. Di na ako makapaghintay. Di ko alam ang orderin ko. Malalaman natin. Gusto mo bang ikaw na lang umorder tapos i-vemo ko na lang sa'yo kung magkano? Kung mayroong kakaiba. Wala bang secret special menu? Wala akong nakikita. May all-day breakfast pala, iba niya. Medyo. Pero wala akong nakikitang parang, uy, kailangan nating subukan to. Wala masyadong kakaiba. Meron bang mga espesyal na pagkain? Teka, pizza, Philly cheesesteak. Bro, may McDonald's na pizza? Grabe yun bro, kailangan nating subukan yan. Pasta ba to? Pwede ka palang kumuha ng pasta dito. Ano ba yan? Sige, mag-scroll down tayo ng kaunti. Puro burger lang sila na parang nakasanayan ko na. Sa tingin ko, oo. Double quarter ba ito? Sige, normal lang yan. So, pizza, cheese steak, kunin natin yan, oo. Lahat ng tatlo. Lahat ng tatlo. Susubukan natin lahat ng tatlo. Sige. Isang McCrispy. Ano yon? McCrispy Canadian Bacon. Dinurog na longganisa. Sige, okay na yung available. Pwede ba yun? Oo, siguro itabi mo na lang. Ay, pwede tayong magdagdag ng pinya. Pwede ba tayong maglagay ng pinya sa pizza natin? Kung gusto mo, gusto ko ng pizza na may pinya.
Pinya sa pizza? Ayos lang sa akin yun. Sige, kailangan ko ng jalapenos. Yung jalapenos. Pwede naman nating idagdag lahat. Astig nito, tol. Pwede tayong gumawa ng sarili nating pizza na may custom toppings. Idagdag mo ang bacon. Ito ba ay garlic sauce? Hindi. May iba pa ba? Napiling keso. Anong keso? Cheddar ba? Hindi ko alam kung ano ang masarap. Mozzarella, siguro. Sige, mozzarella. Sige. Pare, umorder tayo ng pizza sa McDonald's. Kaya idagdag natin yan sa order. Sige, idagdag sa order. At pagkatapos, dapat ba tayong magdagdag ng fili or hindi? Iba kasi ang nakalagay na popular doon. Pakiramdam ko kailangan nating subukan yun. Item lang. Idagdag sa iyong order. Pagkatapos, subukan natin ang pasta, pare. Sigurado. Sige, nakuha na natin ang bacon at iba pa. Ayokong tumaba lang dahil dito, kaya't itabi na lang natin ito ng ganito. Sige na, oo. Sige, pwede nating piliin kung anong pasta ang gusto natin. Sige, alin dito? Palagi kong gusto yung mga regular lang siguro. Linguine. Sige. Oo, anong sauce? Bolognese? Kunin lahat ng bolognese, kailangan talagang meron. Ang astig nito, pare! At sa tingin ko, yun na yun, tama ba? 35 dolyar. Sandali lang. Kailangan natin ng inumin. Matatamis at mga panghimagas. Anong klaseng matamis ba? Sige, hindi mangyayari ang dieta ngayon. Magda-dieta ba tayo? May chocolate cake pa tayo. Pwede naman natin gawin, may ref naman tayo. Hindi na kailangan ubusin, pwede nang iuwi at itabi. Sandali, dapat ba nating subukan ng cake? Bro, ang ibig kong sabihin. Hindi ko pa nakita ang alinman dito. Ang sarap ng cake na to. Puro katiwalian, magpapakasama tayo ngayong gabi. Peanut butter explosion cheesecake ito. Ano pa ang nandito? Sige, normal lang ang cookies, parang pareho lang ang lahat ng iba, pero yung mga yon. Madalas nilang inilalagay ang mga bago at kakaibang bagay sa ibabaw. Subukan natin ang corruption cake. Kailangan ko pang i-order. Maghahati tayo para hati rin ang calories. Bro, ano pa kaya? Baka may iba-iba rin silang inumin dito. Limonada na frozen. Medyo normal lang, yeah. Normal lang talaga. Ayos lang. Lahat ng iba ay medyo normal din. Oo, wala akong nakikitang kakaiba. Paano naman sa mga gilid at... Manggampingan na smoothie. Nakita ko na yan. Mga side at iba pa. Bacon, hiwa ng mansanas, puro mga sarsa lang. Sige, kaya lahat ng iba pa ay pareho lang. Ano naman ang mga matatamis at mga pamatakam? Nagawa na natin yon. Orderin na natin to ngayon at titingnan natin kung anong nangyayari. Aakyat tayo sa itaas, dala ang order natin. Kukuha ako ng inumin. Sige, alin dito? Pare, baka diet na lang kunin ko. Sige, Coke Zero. Baka diet Coke na lang talaga. Sige, Diet Coke. Sandali lang, kailangan ko ring uminom. Pwede kitang bayaran sa Venmo o kung ano man. Gagamit tayo ng PayPal. Alam mo, may utang ka pa sa akin para sa pagkain ng isang araw? Oo. Maghintay muna tayo. Kunan na lang natin ang picture yan mamaya. Meron pa ba? Ipinakita ko na yun. Grabe ang wild nito. Sige. Nakuha na ba natin lahat? Punuin mo ang baso mo. Tama. Grabe, inuna pa nila yung dessert at ang bilis nila. Alam mo yon, para sa ganitong kalaking lugar. Nagulat ako na mabilis nilang nahanap tayo. Oo nga, kakaupo lang natin dito. Salamat sa inyo mga pare. Hindi ito McDonald's, pare. Parang nasa totoong restaurant ako ngayon. Ayos, heto na. Kakain na tayo ng pizza ngayon. Itong isa ay custom-made na pizza. Hindi mas masarap siya. Siguradong gusto ko ang flatbread. Sa ngayon, yung pasta ang pinakapaborito ko. Kailangan ko pang subukan yung isa pa. At yun yung sub na nandun na may tag na popular sa menu. Kaya iniisip ko na baka ito ang number 1.
sarap talaga nito. Panahon na para sa sub. Ito ay isang Philly cheese steak. Ang number 1 dito, siguro may dahilan kung bakit ito ang number 1, 'di ba? Ang sarap talaga nito. Mukhang simple di at karaniwan lang pero sa hindi malamang dahilan, sobrang sarap niya. Kaya sa tingin ko sa lahat ng ito, kung i-rate ko mula 1 hanggang 10, 10 ang pinakamataas. Basta 10 sa 10 all-time favorite ko. Ito siguro bibigyan ko ng mga siguro 7 sa 10. Yan ang pizza siguro mga 6 sa 10. Maraming salamat sa pagtapos hanggang dulo mga kaibigan. Naway nasiyahan kayo. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Isa sa mga pinakamagandang abandonadong lugar na aking nakita. Napakaganda at kamangha-mangha nito. Isa ito sa mga pinakamagandang abandonadong lugar na napuntahan ko sa Florida at medyo nakakalungkot din makita. Pero narinig ko na magkakaroon ng bagong redevelopment na gagawin doon at sa tingin ko iyon ang dahilan kung bakit wala akong nakita ng mga taong walang tirahan. Pinalayas nila ang mga tao doon dahil magsisimula na silang magtrabaho sa lugar. Malapit na, kaya baka magkaroon ng bagong buhay ang lugar na iyon. Sobrang saya ng aking panahon sa Florida at parang kamakailan lang yon. Miss ko na agad yung pag-e-explore doon. Malaking pasasalamat kay Trevor sa pagtulong. Makikita ang kanyang mga links sa ibaba ng description. At saka yung McDonald's na yon, ang sarap talaga ng pagkain doon. Alam ko, baka masyado kong tinaasan yung rating ko, pero sa totoo lang, hindi ko babaguhin yun kasi sobrang sarap talaga. Kailangan ninyong subukan yun. Hindi ko ipinakita ang spaghetti dahil hindi ko rin alam kung bakit. Akala ko na video ko ang sarili habang kumakain, pero di ko mahanap ang mga file. Pero ang spaghetti talaga ang paborito ko. Makikita nyo na lang ang reaksyon ni Josh dito. Hanggang dito na lang muna. Mahal ko kayong lahat. Salamat sa suporta at magkikita tayo sa susunod na adventure. Peace at salamat sa panonood.